Arlene, kailan pinirmahan itong sabina at ano na ang susunod na mangyayari kay Kibuloy? Ontiveros, pinirmahan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri nitong umaga. Dito, inaatasan ng religious leader na si Apollo Kibuloy na humarap sa Senado sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Pero ayon sa opisina ng Senadora, maaari pa rin dumalo si Kibuloy sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Ela, ayon sa Bureau of Immigration, batay sa ng records, nasa loob pa ng Pilipinas si Kibuloy dahil July 2022 ang huling naitalang flight 2023 ang huling naitalang flight nito na pagdating sa bansa. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ilang bagong testigo ang humarap sa komite na umano'y nakaranas ng iba't ibang pang-aabuso mula sa religious leader, gaya ni alias Ayona na isang Ukrainian national na nakaranas umano ng sexual abuse mula kay Kibuloy. Humarap din sa pagdinig si alias Rene na ikwento ang pamamalimos niya gamit ang umano'y peking charity. Nakaranas din umano ito ng pang-aabuso mula kay Kibuloy na magtrabaho sa Glory Mountain kung saan umano pinapadala ang mga worker na hindi nakakaabot ng kota sa kita mula sa pagsusulisit. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain din umano, dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril at bukod kay Kibuloy, mayroon din umanong ibang pumupunta rito. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Bukod dito, sinabi rin ni alias Rene na wala umano silang sweldo at tamang benepisyo ng magtrabaho sa media network na SMNI. Ela, sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality tungkol sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. At yun muna ang update, balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Arlene Delgado.